Welcome back mga parechong, another spearfishing episode na naman tayo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please mag-subscribe kayo para lagi kang updated sa lahat ng mga in-upload kong videos katulad nito. Today's episode mga parechong, nakabawal na rin tayo. Sa halos 4 na beses nag-attempt tayong nag-vlog at nag-spearfishing, hindi tayo pinalad at buti na lang sa time na to, nakabawi tayo dito sa 2 araw nating pamamana. At dito nga pala tayo mga parechong nag-dive sa tapat ng isla namin at kinabukasan, doon naman tayo nag-dive sa katapat na isla namin at buti na lang nakabawi tayo. Nakahuli tayo ng isang malaking cuttlefish or kulambutan. Kaya tara mga parechong, samahan naman ninyo ako sa araw na to. Tayo na naman ay mag-surf fishing, maghahunt tayo ng mga isda at i-claim natin yung blessing na nakalaan para sa atin sa araw na to. Kaya tara, let's go! Alright mga parechong, ayan, welcome back po muli sa ating spear fishing. Dito muna tayo magdadive sa tapat ng isla namin. Papana lang tayo ng kahit ano na pwede nating ibenta or maulam. Medyo makulimlim yung panahon ngayon guys, ayan o. Papana tayo dito kahit anong pwede nating pagkakitaan. Ito pa rin yung gamit natin, yung pana natin. Dito lang muna tayo sa mababaw, tapos pag wala doon tayo sa malalim. Tara guys, samahan nyo ko. Dili yung upload natin kasi nakailang dive tayo na palaging buklo. Siguro naka 5 attempt tayo na nag vlog or mga 4 siguro na beses yun nag vlog tayo. Wala tayong huli, meron tayong huli pero pang ulam lang. Kaya hindi ko na in-upload kasi yan, walang masyadong huli. Tumal yung akyat ng isda. So sana ngayon pala rin tayo para mayroon na tayong pang-upload. After natin makapag-warm up mga parechong, dumiretso na kagad tayo dito sa malalim na part. Nasa mga 16 to 15 meters po ang lalim nito. At timing yung pagkarating natin dito mga parechong, napakarami po ng mga bait fish. Yun nga lang, hindi tayo nakatsyempo na may pelagic na naghahunt dito. Kalapag natin dito mga parechong, meron sana akong papanain. Grupo ng mga ilak or brown chub o ang tawag sa amin ay mga lupak. Yun nga lang, ito ay hindi lumapit kagad sa atin ng malapitan, masyado pa pong malayo, out of range, kaya hindi natin kaagad na pull yung trigger para mapana natin tong isda na to. Sayang, malalaki na sana, nasa mga 1 kilo na rin, kaya lang hindi talaga para sa atin ang isda na to. Dito naman sa dive na to mga parechong, nagset ako ng ambush dito sa may malapad na corals na to. At meron kasi ako napansin dito na grupo ng mga slick unicorn, kaya kagad ko itong binaba at nagset ng ambush. Dito mga parechong, hindi ko alam, meron parang grouper dito sa baba ng spear gun ko. Hindi ko kaagad napansin. Doon ko na lang napansin nung paglipat niya sa kanang bahagi. Dito pala nagmula sa kaliwang bahagi ko ang grouper. Sayang, good size na rin sana. Pero focus na lang tayo dito sa ating slick unicorn. At ayun mga parechong, dumaan yung good size na sana na grouper. Ayun no. Hindi lang natin to napansin, pero ganoon pa man, okay lang yan. Focus na lang muna tayo dito sa slick unicorn. At buti na lang hindi po ito na bulabog, kaya nakapana tayo ng isa dito. Unang isda natin mga parechong, isang slick unicorn or ang tawag dito sa amin sa lokal na katawagan ay gangis po. Masarap ito sa inihaw, lalong-lalo na po kapag ganitong mga sizes lang, hindi mga oversizes. After ko ma-secure ang ating unang isda mga parechong, nag-dive ulit ako dito sa area na to kung saan ko napana yung slick unicorn. At dito, hindi na bumalik yung mga grupo na bulabog ata natin, kaya lumipat na lang tayo ng ibang pwesto mga parechong para makapagpatuloy sa pamamana. At dito, pagkalipat natin mga parechong, may nakita kong grupo ng mga torsilyo or yung tawag sa amin ay mga batog or mga yellowtail na barkuda. Hindi gaanong kalaki at hindi naman gaanong kaliliit.
at good size lang na pang-ulam, at pinaanak ko na lang para madagdagan yung huli ko at may pang-ulam kami dun sa bahay. At dito guys, makalipas ang 2 oras nating pamamana, saka pa na dagdagan yung huli natin. Uuwi na sana ako kasi akala ko wala ng isda na magpapakita sa atin, at buti na lang nag last dive ako dito sa area na to. At timing yung pagkalapag ko dito mga parechong, merong dumadaan na grupo ng mga slick unicorn, kaya nakapana tayo ng panghuling isda natin sa hapong ito. Ito yung panghuling isda na natin dito sa hapon sa tapat ng isla namin. At ayun, meron pang friendly na turtle na dumadaan. At ayun yung slick unicorn mga parechong, napaka curious po at lumalapit po talaga sa atin, kaya nakaporma kaagad tayo at napuruhan natin yung isda. Dito po talaga sa amin mga parechong ay talagang napakatumal na po ng panain, dahil halos na overfish na po dito ng mga mangingisda dito sa amin, dahil yung mga ikinabubuhay po ng mga tao sa amin, yung iba ay pangingisda, kaya talagang halos na overfish na po. May panglalambat at may nagagamit din ng mga illegal na paraan, or like yung mga compressor or yung mga dynamite fishing. Kaya kung gusto mo talaga makahuli ng mga malalaking isda, mas mainam na dumayo na lang doon sa mga malalayong isla para sulit yung dive, kagaya dito sa amin na talagang matumal na, paminsan-minsan na lang makapana ng malaki. Guys, so andito na yung ating huli, ang ating slick unicorn. So yung isa iniwan natin para bukas na lang yon kasi hindi na namin kayang ubusin. So ito yung inulam namin, tapos nagsigang kami ng yung torsilyo, yung yellow tail barracuda na maliit, yun yung sinigang namin. At ito yung kapartner, inihaw na slick unicorn. Good size na rin to, nasa mga 7 grams. Ayos na rin to, parisa ng kapartner ng sinigang. Ayos na rin to, ganito kalaki. Ito yung sizes na masarap sa inihaw, kasi kapag masyado ng malaki, makunat na yung laman. Maganda yung ganitong mga sizes lang, hindi makunat. A few moments later. Kinaumagahan mga parechong, nag-dive na naman tayo, at syempre bago tayo umalis, flex ko muna itong aking pinakabagong membro ng aming pamilya, ang aking panganay na anak na si Bibi Alex Zia Mitch. Ngayong araw na to mga parechong, nag-dive na naman tayo. Doon tayo sa katapat na isla magda-dive, at solo dive tayo ngayong araw na to. At gamit natin dito ang bangka ng aking papa, dahil yung bangka ko mga parechong ay nakakulob pa po for under repaint pa po yung bangka natin, kasi madami na pong gasgas, at yung kahoy ay meron na pong malambot, kaya kailangan na po natin yung i-repair bago tayo maka-layout doon sa mga malalayong isla. At dito naman sa dive na to mga parechong, halos magdadalawang oras tayong nagpabalik-balik dito sa area na to, kasi nandito yung mga napakaraming bait fish, may mga dalagang bukid at may mga tamban or yung mga sardines na kinakain ng mga pelagic. Kaya lang sa time na to walang nagpakita sa ating pelagic, kaya napilitan tayo na manghuli na lang ng mga danggit na mga good sizes na pang anti-zero natin, para hindi tayo malugi sa biyahe natin ngayon. Yang nasa unahan ko mga parechong, yan yung tinutukoy kong mga bait fish. Napakarami po nila.
At dun sa unahan pa niyan, meron pa pong mga sardines nagkukumpulan. Kaya lang talaga walang pelagic na nagpapakita, kaya sayang hindi tayo nakatiming dito. At buti na lang dito sa kanang bahagi ko, merong mga grupo ng danggit na dumadaan. Kaya nakapana tayo dito sa grupo nito. At dito naman sa dive na ito mga parechong, danggit pa rin yung target natin dito kasi napakatumal po talaga ng sampan ng pelagic ngayon. May mga baitfish na wala lang mga pelagic na nagkahan, kaya napilitan tayong pamana na lang nitong mga good sizes na danggit para meron din tayong pagkakitaan sa dive natin ngayon. At dito naman sa dive na to mga parechong, may danggit na naman tayong nakita dito. Kaya hindi na natin to pinalampas at pinana na rin natin to. Ang mga danggit nga pala mga parechong dito sa amin, ang bintahan nito kapag ka mga malalaki ay 200 plus po per kilo. Kapag ka mga maliliit naman ay nasa mga 150 plus lang yung benta per kilo nito. Kaya ito mga pinana ko, mga good sizes na ito mga parechong, nasa mga tag 200 plus na po per kilo. Kaya nakabinta din tayo dito at kumita tayo sa mga isda na to. At dito naman sa dive na ito mga parechong, danggit na naman yung nakita natin. Halos magkasunod-sunod lang yung mga danggit na nahuli natin kasi wala tayong ibang nakitang isda na pwedeng panain. At hindi rin tayo makalipat ng ibang isla kasi yung bangka na ginagamit natin ay sakto lang yung gasolina na kinonsumo natin kasi hindi tayo nagbaon ng maraming gasolina, kaya napilitan tayo na pumana na lang nito kasi kaysa naman sa lumipat pa tayo ng ibang area kung wala naman tayong gasolina. Pagkababa ko naman dito mga parechong, may nasumpungan akong napakaraming grupo po ng mga danggit at may kasama po ito mga parrotfish or mga mulmul. At dito, pumili talaga tayo dito ng pinakamalaki dun sa grupo. Napakaamo po ng mga isda na ito mga parechong, nagpaikot-ikot lang po dito sa harapan natin, kaya nakapili tayo dito ng pinakamalaki na danggit dun sa grupo. Halos umabanti lang tayo ng mga ilang metros dito mga parechong at dito na naman yung grupo ng mga danggit. Napakaamo po nila at dito danggit sana yung papanain ko, kaya lang may napansin ako dito na naiba doon sa grupo, isang golden spotted rabbit fish or samaral.
or ang tawag sa amin ay buras, kaya nag-change target kagad ako. Kaya ito yung pinili ko. Dali-dali ko kagad nag-maneuver ng spear gun para mapaan na itong isda na to. Malaki pa naman to. Ang bintahan naman ng isdang ito mga parachong dito sa amin ay nasa 250 to 300 po per kilo ang ganitong uri po ng isda. Dahil ito po ay kabilang po sa mga uri ng mga first class na isda or yung mga mamahalin. Dito naman sa dive na to mga parachong ay unti-unti na pong lumalakas yung agos, kaya nag-decide po ako na mag last dive po ako dito sa area na to at nag-ambush ako dito, baka may isda pa na lalapit sa atin. Pagkalingon ko dun sa may baba mga parachong, sa may malaking bato na yon, sa may kaliwang bahagi ko ay may naaninag ako na isang anino na gumagalaw. Akala ko po talaga ito ay isda, kaya nilapitan ko. Akala ko grouper. Dun pala nung pagkalapit ko ay ito po ay isang malaking cuttlefish or kulambutan. Kaya sinikure ko talaga na mahuli to kasi napakalaki po. At ang malaking bagay na ito sa atin na may benta natin at pagkitaan natin. Malayo pa mga parachong ng pagkapulang trigger natin at buti na lang inabutan po ito ng dulo ng pana natin at nagbukas yung ating flapper, kaya na-secure natin yung huli natin mga parachong. Shoutout nga pala mga parachong kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City at sa mga subscriber natin dyan sa Davao City. At shoutout din kay Nebriha Vlog at shoutout din po kay Legal Wife, kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kanchasay at sa ating mga solid na supporter na taga Barangay Kanchasay. At shoutout din kay Rinan Fishing Adventure, kay Lix TV Official, Father and Son Fishing TV, kay Kuya Nor TV. Shoutout din kay Coley Joyce Channel, kay Sir Danilo Adalim at kay Chad's Prince Adalim. At shoutout din kay Bay Dexter, Bino Bix Vlog, kay Bro Craig Acosar, at kay Manoy Neil Vlog. Shoutout din kay Linon's Fishing Adventures, kay Antonio Danter Mix Vlog at kay Arbook TV. Maraming salamat po. Chong, uwian na tayo kasi malakas na yung hangin at yung alon. Ayan o, bumuelo na yung hanging amihan. Lalaki na ng gulong ng alon. Ito lang yung nahuli natin, isang malaking cuttlefish or kulambutan. Ayan, estimate ko dito na sa mga 3 kilo or 2 kilo. Tapos ito yung mga isda na nahuli natin. Kakaunti lang yung huli nating isda, pang anti-zero. Walang pelagic na nagpakita sa atin, kaya pinanatan ko na lang itong mga danggit.
Ayan o. Kakaunti lang. Yan yung huli natin lahat. Uwi na tayo dahil malaki na yung alon at malakas na yung hangin. Matumal. Walang sampa ng mga pelagic. Meron sanang mga bitfish doon kanina. Sayang, walang tangigi. A few moments later. Alright guys, ayan sold out na yung ating huli. May iniwan tayong 3 danggit at yun yung pang-ulam na lang namin. Yung kulambutan natin ay 3.6 kg. Tapos yung danggit naman natin at saka yung samaral ay nagtimbang ng 1 kilo. Binenta natin ng 220 per kilo. Kaya meron tayong 220 dun sa isda. Tapos dun sa kulambutan naman 100 per kilo. Meron tayong 360 dun. At kumita din tayo kahit papano. Kumita din tayo ng 360 plus 220, 580. So yan, morning din natin 580. So ito yung mga iniwan ko guys. Ayan o, pang ulam namin 3 piraso. Alright, yung iba bininta na. Busog ba ka? Busog ba? Ato pa may kuhan gabi eh. Ato gangis sa buhok. Tagsid na masarip. Napa may gangis sa kabuk? Busog nun? Busog ba ka? Sakto na ko na ko ah. Ang mga maro ka na ko ito gabi eh. Eh labo na yung uling. Na magluto ka mo sa pinig. Abo ah, subon. Ito kasi isla sarip. Ito pa isla sarip kuan.